Ayan. Hello. Sa pag-install po ng action camera sa helmet, ito po ang kailangan natin. Chin mount. Ayan. Kunyari naman, ayan. For example, ang helmet nyo is ganito, full face. Ang gagawin nyo, ang forma ng Telesin chin mount natin is paganto, patayo. Pero kung modular naman, para maiwasan yung mga pinipindot sa ilalim, pabaliktad siya. Ayan, pag ganun ang forma. So, paano ba magkabit nito sa helmet? Open nyo lang yung visor. Kung naaangat yun dito, mas maganda. Pero kung hindi naman, okay lang. Yan. Open nyo lang yung mga clip. Tapos, padaanin nyo lang sa ilalim. Papasok doon sa helmet yung strap. Ayan, eto na yung strap. So, ngayon, para mas madali, hindi kayo mahirapan magkabit ng chin mount. Ayan, clip nyo muna yung isa. Para kahit walang tagahawak, okay lang. Kahit solo lang kayo. Ayan. Tapos ngayon, para mapagpantay nyo siya, ayan, andahan lang, tanggalin yung clip, tapos clip uli. Ayan. Yung pinaka-pattern nyo sa mga helmet, ito, yung pinaka-edge nung pagbababaan ng visor para nasasarado pa rin siya kahit papano. So, ayan, hawakan nyo lang siya. Kahit higitin nyo lang tong clip, aangat na yan. Itong strap. Saka nyo siya hilahin pababa. Pababa ang hila. So, ayan. Ayan, hila. Tapos, hila pababa uli. Ayan, tapos clip. Ayan. Hindi na siya masyado magalaw. Pero pagka hindi pa rin kayo satisfied, ulitin nyo lang uli yung process. Angat. Hila pababa. Isagad nyo. Tapos, clip. Sa kabila, ganun din. Ayan. Ayan. Para hindi siya magalaw. Ayan. Hindi na siya na-shaky. Yun lang. Ayan. Sa pagkakabit naman po ng action cam dito sa Telesin chin mount natin. Ayan. Ito po yung waterproof case niya. Tanggalin nyo lang po yung thread. Ito po yung malaking thread. So, ayan. Bale, ito po, pwede na siyang gamitin. Pero mas dina-advise po namin, ito pong J-hook. Para mas malayo po pagka i-mount po dito sa Telesin chin mount. So, try natin. Ayan. Slide nyo lang po siya pababa. May pattern naman po siya. Tapos, kung tatanggalin nyo naman po siya, sa ilalim lang po. Press nyo lang po yung magkabilang dulo. Ayan. Ito po, press. Kusa siyang aangat. So, pwede mo tanggalin. Ayan. Tapos next, ang kailangan natin is same angle na extension arm. Para saan? Para mas maanggulo natin ng maayos, maging flexible yung setup natin ng action camera. So, ayan. Lock. So, yan. So, pwede na tayo maglagay ngayon ng action cam. Ayan. Lock lang din. Ayan. So, yan na po ang basic setup ng OSEC S9R. Tapos next, kung gagamit naman tayo ng external mic, if ever na gusto natin mag-external mic, dahil nakasaradong-sarado or super enclosed tong waterproof case natin, hindi siya magagamitan ng external mic, hindi makapagsaksak. Ayan po, sa gilid, wala siyang butas. So, kung gagamit tayo ng external mic, kailangan natin gumamit din ng open frame. Ito po yung open frame niya. Ayan. I-mount lang natin yung action cam natin sa kanya. Ayan. Secured naman siya kasi nagki-clip siya yung pinakadulo. Itong ngipin. Ayan. Kung mapapansin nyo, sagad na sagad po siya. So, kahit alugin yan, hindi yan malalaglag. Tapos next, kailangan pa natin is male adapter. Ayan. Paano ba gumamit ng male adapter? Twist nyo siya hanggang sa sumagad, and then, ayan, kung papansin nyo, tabingi. Ang gawin nyo lang, sir or ma'am, ayan, habang hinihigpitan nyo yung gitnang part, ayan, yung gitnang part, twist nyo to, para tumuwid, sadyain yung sumobra ng konti, tapos saka nyo siya
i-twist ng pasagad para mahigpit. Yan. Hindi siya magalaw. Hindi ikot-ikot pag minount na natin dito sa helmet. So, ayan. Ayan, lock lang din. Lock. Oops. Yung gitna. Ayan, kailangan sumagad. Tapos kontra. Yan. Tapos, pwede na natin ikabit tong external mic natin. So, ayan. Ayan, pwede na siya. Pero ito mga sir, mga ma'am, hindi po siya waterproof. So, kung ambon lang, okay lang. Pero yung mga buhos na po ng ulan, kailangan na po natin magpalit ng waterproof case. Yan po.